Hi guys! Kote here and welcome to the channel. So bibigyan kita ng top 5 reasons kung bakit hindi mo na kailangan i-consider ang Taiwan sa pag-apply abroad. So yun guys, umpisahan natin sa story ko, no? So yun guys, disclaimer lang. Hindi talaga Taiwan yung dream country ko. Ang target ko talaga na bansa is Amerika o kaya Canada. Kasi ang thinking ko, mag-abroad na lang ako so bakit hindi pa dollar, 'di ba? Tsaka yung thinking na nasa States, parang, uy, silay, siguti, nasa States na. Yung ganun ba? And, habang nag-apply ako, nag-research ako, and, yun nga, dun ko nalaman na hindi naman pala madali, no? Makapag-States, makapag-Canada, makapag-Amerika. Lalo na kung wala ka namang kakilala or wala kang backer. So, yun guys, hindi naman dun natapos yung kagustuhan ko na mag-abroad. Nagtry pa rin ako mag-search ng mga agency, and then nagpasa ako ng resume, nagpasa ako online. Basta nakita ko na alam ko sa sarili ko na kaya ko yun, na may experience ako as a factory worker and production operator. Pinapasahan ko ng resume. And then yun, one time, may tumawag sa akin. Tapos, sinabi nila na for interview na daw ako for Taiwan. So yun, syempre ako, opportunity na yun di, sige po, okay po, ganyan. So, sinabi kung kailan ako may interview, ganyan. So di yun. Di, pagkababa ng call, sa isip ko, saan yung Taiwan? Bansa ba yun? Totoo, guys. Yun talaga yung naisip ko. Parang, okay ba dun? Okay ba dun sa Taiwan? Then yun, nag-search ako about sa Taiwan. Kasi nga, syempre, interview. So, ang thinking ko, kailangan meron akong kahit konti na idea about sa Taiwan, sa culture nila. Yun na, tapos, so yun, doon na nag-start guys, yung journey ko pa Taiwan. And yun. So ngayon guys, eto na nga yung top 5 reasons kung bakit hindi mo na kailangan i-consider ang Taiwan sa pag-apply. Okay, so una, mabilis at simple yung application process. So kung ayaw mo nang mabilis at simple yung application process, kung gusto mong mag-aral ng ibang language, wag ka sa Taiwan. Kasi pag nag-apply ka sa Taiwan, hindi mo na kailangan mag-aral ng Mandarin, guys. And kung yung mga papers mo is okay lahat, smooth, wala kang problema, wala kang kailangan pang i-edit or hindi ka late registered, basta okay na yung requirements mo. Kung ayaw mo ng mabilis na proseso, wag kang mag-apply pa Taiwan. Okay? So yun yung top 1. Okay, so number 2, alam nyo ba na ang Taiwan ay isa sa mga safetiest countries? Kung ayaw mong mag-work sa safe, tapos best yung transportation nila dito. Sobrang linis. Kung ayaw mo ng ganun yung environment mo, edi wag mo i-consider tong Taiwan. Number 3, meron ditong malaking Filipino communities. Okay? So kung ayaw mong makasalubong yung kapwa mo Pilipino sa ibang bansa, huwag ka sa Taiwan. Kasi maraming Pilipino dito guys. Okay? Nakikita nyo naman siguro sa TikTok, no? Kahit OFW, maraming nagta-travel, di ba? So, okay. Number 1, mabilis. Mabilis ang process. Number 2, safe. Number 3, may malaking Filipino communities. At number 4, malapit lang to guys sa Pilipinas. Okay, hindi ko alam yung Taiwan, pero nung na-research ko, talagang malapit lang pala. Yun pala yung nasa taas ng Batanes. Yun guys. Yung klima dito guys, hindi naman nalalayo sa Pilipinas. So, madali nakaka-adapt yung mga Pilipino. Yung mga food nila dito, meron mga Philippine food. Okay? Kasi nga, 'di ba, may Filipino community nga dito. Kung gusto mong umuwi, within 2 hours, pwede ka na makauwi. And number 5, competitive yung salary dito guys. Kahit entry level ka pa. Kahit first timer ka pa. Every year, tumataas yung sahod dito guys. And galing siya sa government. I mean, yung abiso na ganito yung magiging sahod within this year, galing talaga siya sa government. So, mandatory na pag binaba ng government kung na ganito yung sahod, matik, magre-reflect na yun. So, yun. Kung gusto mong medyo mataas yung sahod mo kaysa sa Pinas, at kung ayaw mo magkaroon ng ipon, at kung ayaw mo na medyo mataas yung sahod, huwag mo i-consider tong Taiwan. Okay? So, yun guys, yun yung top 5 reasons, no? Kung bakit wag mo i-consider yung Taiwan. Okay? So, yun guys, hindi ko man pangarap ang bansang Taiwan. Pero,
marami akong natutunan dito. Una, dito ko mas nakilala yung sarili ko. Tumayo sa sarili ko mga paa. Makapag-ipon, makapag-handle ng pera, makatulong sa pamilya. At isa pa, ngayon nakakapag-share ako ng knowledge and experience ko sa inyo, no? And para sa akin, yun yung isa sa best part ng pagiging isang OFW ko. So yun guys, kung confused ka and kung ayaw mo ng mga nasabi ko kanina, ng mga reasons, kung ayaw mo nun, baka hindi para sa iyo yung Taiwan. Okay? So yun, tandaan nyo lang guys. Hindi naman importante kung maliit o malaki ka mag-uumpisa. Ang importante, ang mahalaga, nag-umpisa ka. So yun guys, salamat sa panonood and sana may natutunan kayo sa video na to and don't forget to like, subscribe and comment lang kayo guys kung meron pa kayong mga tanong. Ay oo nga pala guys, meron nga pala akong free editable template. Resume siya guys. Nasa description siya guys. Yung link nasa description. Pwede nyo siyang i-download and then i-edit nyo na lang. So yun guys, sana makatulong yun. So yun lang guys. Don't forget to subscribe and see you my next vlog.